Dear knows, alam ninyong lahat na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama? May issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Tantoco, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli. Good morning po, I'm Ryan po from Abante Radyo. Tatanong lang po ako ng tanong. Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG Secretary Remulla, John D. Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa po original copy. Any statement po from PDP Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay part ng PDP Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umanay ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PDP Laban? Napaka-gulo na po ng mga official, napaka-gulo na po at napaka-halo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga kinauukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty. Kasarinlan. At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction. Walang jurisdiction ng ICC, whether as an international body or kahit hindi sila state, wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala rin karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sangayon dyan, ha? Pero kung sundin mo ang Rome Statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851 at nakalagay sa Section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Di ba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama? Yung AM number 220329 or some basta, ganyan. At ang nakalagay doon talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty. As much as possible, ang Pilipinas ay sa Pilipino. No? So yung iba, binabalaktot yung batas para magkadahilan na magkaroon ng kapangyarihan ang executive to unilaterally expel a political rival. Mali eh. Okay, bago ko pagsalitain ang ating legal luminary, isipin nyo ito ha. Ako, marami akong kinagagalitan ngayon na opisyal. I think they are guilty of crimes against humanity. I have been bashed for that. I stand by it. Crimes against humanity is an evolving term. It is no longer a war crime. Okay? It is about the aggregate level of mass harm. Kung gaano kadami. Kasi parang genocide na eh. Pero, kapag tapos ng administrasyon na to, at may kapanig ako na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC, hindi ako papayag. Hindi ako naniniwala na halimbawa si Trillanes dapat bang padala sa ICC? Ako hindi. Dito, unless the court stop working.
Si Martin Romualdez, isabi ko, dapat ba ipadala sa ICC? I will not support that until all the legal requirements are met. Na they prove jurisdiction and we prove na hindi gumagana ang mga korte natin. So that warrant for me, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama? May issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Tantoco, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli. It's right in front of our faces. So as a final statement, nananawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika, pero wag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Kunting gagaglan, nasabi na ni Atty. Jimmy yung legal premises tungkol sa Rome Statute. Ito yung tratado na nagbuo ng International Criminal Court at naging membro po ang Pilipinas, then eventually nag-withdraw. Gusto ko lang bigyan kayo ng konting impormasyon sa kasaysayan nitong Rome Statute na ito. Matagal po yan na pinag-usapan ng mga bansa hanggang makarating sa atin sa Pilipinas at maraming mga pumapabor na tayo ay maging kalahok o kabahagi ng Rome Statute na ito. At magmula early 2000, pinagdidibatihan na ito at pinag-uusapan. Hindi pumasa-pasa po yan sa ating Senado na ating i-ratify. Kasi alam niyo naman, ang tratado, bago maging part of the law of the land pursuant to the provision of the Constitution under Article 2, kailangan mo nang i-ratify po ng Senado. Hindi ma-ratify yan kasi nga sinasabi ng ating mga magagaling na mga senador na pag tayo ay pumasok sa Rome Statute, that is a diminution of our sovereignty. Sinusurrender natin yung ating kasarinlan sa ICC. So ang ginawa po ng the late Senator Miriam Defensor Santiago, naging principal author and sponsor siya, that eventually became a law, yung Republic Act 9851. So naging batas po yan, naging local law natin. At lahat ng mga nasasakupang mga instances or crimes or whatever you call it, under the Rome Statute, napanood po yan sa 9851. Pero kahit na meron na tayong 9851 na local law, hindi pa rin tayo ina-appreciate ng mga dayuhang mga Europeans. Kasi itong Rome Statute na ito, produkto po ito ng mga puting mga European countries na sila yung merong tinatawag na moral ascendancy over the whole world, over the United States, over Russia, that they have the right, the parang tawag nila rito, divine right to impose yung kanilang system of justice all over the world against everybody. Na hindi sumasangayon ng Amerika, hindi sumasangayon ng Russia sa kagustuhan ng mga Western countries na ito. So, ito na naman, merong nagnanais na mga Pilipinong magagaling na abogado na maging membro po sila ng International Criminal Court, maging judge po sila sa ICC, maging prosecutor sila sa ICC. And during the time of the Aquino administration ni Noynoy Aquino, doon, I think it was 2013 if I'm not mistaken, bigla na lamang nasigit yung Rome Statute for ratification in 2009 in the Senate. So na-ratify, naging member tayo ng ICC. But eventually, nag-withdraw. So ganun po yung istorya po niyan. Pero ako malinaw sa akin na hindi natin kailangan yung Rome Statute na yan para i-apply natin sa ating mga kababayan na may pananagutan
for whatever crimes against humanity, genocide, etc., etc. Pwede naman natin panagutin sila rito sa ating bansa. Kasi may sapat tayong mga batas na umiiral dito. In place naman yung prosecutorial service natin. Andiyan naman yung ating mga korte. Bakit natin kailangan ipagkanulo, ibigay ang ulo ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan? No? At itong sinasabi nilang warrant of arrest kay Senator Bato. Ako, I'll take the word of Ombudsman Boying Rimulya na meron siyang basihan doon sa kanyang sinasabi kung ito man po ay electronic copy or not, na natanggap niya. Siguro he is not so reckless to say na meron akong hawak na kopya ng warrant of arrest pinadala sa akin. Hindi ko sasabihin na yan kung wala nga. I don't believe na magsasabi ng ganon ang isang former Secretary of Justice at saka ngayon Ombudsman. At isasapubliko niya yung information na ito. Ako, I'm going to take that as truth, yung sinabi ni Ombudsman Rimulya. And I'm happy in a way para mabigyan ng advance information ang taong bayan at mapag-usapan din itong issue ito. Kasi konektado pa rin ito doon sa lawan ang nangyari kay Tatay Digong eh. Pag nagkaroon ng tinatawag natin na kidnapping, pagkatawag din eventually binahe. No. Ang napapayo ko lang sa mga legal team ni Senator Bato, natawasan ka rin kami ni Atty. Toril dito the other day. At sinabi ko sa kanya, you expect the worst. They are going to come up with a red notice for sure from the Interpol. It's just a matter of time yan. It's a matter of time. Hindi ba siguro ngayong buwan na ito, baka next month ilabas na yan at ituloy na po siyang gayet. Ang tanong, papayagan ba natin maulit ito? Hindi. Papayagan ba natin, despite na meron ng bagong extradition rules na nilabas ng Supreme Court in relation to the provision of Republica 9851, Section 17, and in accordance with our existing procedure under the rules of court, niliwanag na po yan ng ating Korte Suprema. At masaya rin ako sa naging pahayag ng Executive Secretary Bersamin, a former Chief Justice of the Supreme Court, that if and when that warrant of arrest against Senator Bato will be ordered to our Department of Foreign Affairs, which is supposed to be the agency that will have first crack on this, na hindi may surrender or aarestuhin kaagad si Senator Bato at tapos surrender sa dahil without the intervention of our courts. Hopefully, sundin po nila ito. Sundin po nila ito. Pero, eto lang, ang criticism ko dyan. The timing of coming out with this kind of information and made public when in reality there is no yet official communication and in a hard copy that is delivered by the ICC to the Department of Justice or to the Department of Foreign Affairs, and there is no notice yet by ICC to the Interpol for the issuance of whatever legal notice, red notice or whatever. I think it is done in order again to cover up this burning issue of corruption in flood control para ma-divert na naman yung atensyon ng taong bayan. That is the only thing